Nako po, hito na mga kabayan, hinatulan na, nako po na karma na Madriaga, wala ng takas, himas rehas, matinding utos ng Korte Suprema, pirmado na. Nako po, yan po ang ating pag-uusapan mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video yan mga kabayan, eto pasadahan po muna natin. Ito pong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, nako, mula po sa ang balita ngayon mga kabayan, kasi ito pong si Ombudsman, former Ombudsman Martires mga kabayan, ay dinadawit ni Madriaga, no, patungkol po dito sa kanyang mga pinakawalang mga revelasyon di umano. O siya daw ay nag-deliver mga kabayan ng pera patungo kay former Ombudsman Martires. Pero ito pong naging pahayag, no, ni Ombudsman Martires. Sabi niya po dito, former Ombudsman Martires pinasinungalingan ang mga paratang ni Madriaga mga kababayan. Sabi niya, kung totoo ang paniniwala sa ng publiko na malapit ako kay former PRRD, bakit pa siya magpapadala ng pera sa akin? Ayan mga kababayan, bakit daw magpapadala ng pera sa kanya sa pamamagitan ng isang hindi kilalang tao, at yun ay walang iba kundi itong taong ito mga kababayan, si Madriaga. Diba? Sabi pa po niya, kung maaari naman niya akong ipatawag at ibigay iyon ng direkta. Korek. Bakit naman magpapadala ang BP ng pera sa pamamagitan ng isang hindi mahalagang tao? Aray ko po. Hindi pala mahalagang tao itong si Madriaga mga kababayan. Gayong hindi niya ako personal na kilala. Ano ang magiging dahilan niya para magdala sa akin ng pera? Ang pahayag ni Madriaga ay hindi tugma sa kanyang naunang sinumpaang salaysay noong 2025. Mayroon pala itong sinumpaang salaysay noong 2025 mga kababayan. No? At sabi nga ni former Ombudsman Martires, hindi po ito nagtutugma. Marami po sa mga salaysay, no, mga kababayan, marami pong magtataka. Sa mga sinumpaan ni Madriaga, marami po ang hindi tama. Tulad na lang po nung painting, no? Hindi naman pala yung Tagalaguna yung artist, di ba? Sabi niya siya nagbigay. Nako po, hindi naman pala. Okay? At marami pa pong ibang kasinungalingan. Kaya dinadaan na lang po sa iyak-iyak mga kababayan. Akala niya siguro madadaan sa iyak-iyak yung hostisya. Okay? Justice is based on evidence. Di ba mga kababayan? It is supposed to be and must be, no? Based on evidence. Hindi po based on your tears. Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Frederick, sabi po ni Frederick Luestro, are you crying? Are you crying? Madriaga, yes Madam Chair, taong bayan, tinawanan lang. Siyempre tatawa lang tayo dyan mga kababayan. Kino-comfort pa ni Luestro si Madriaga, no? Sabi po ni Baldicantos, ang flood control issue na wala na yun talaga ang totoong may ebidensya. Only in the Philippines, so sad. Totoo. Totoo po mga kababayan. Yung flood control, wala na tayong nababalitaan. Napunta na tayo dito kay Madriaga. Ano ba, mas mahalaga ba si Madriaga kaysa po sa kaban ng bayan na almost trillion ang kanila pong ninakaw? Aray ko po. Alright. Ito po sabi ni John Mac, si Kong, umulan ng biyaya, takot yan makulong kapag makaupo si BP Sara Duterte sa 2028, kaya gumagawa siya ng paraan para ma-impeach. Klarong-klaro, pamumuli ka lang ang habol. O sino kayang congressman yan mga kababayan? Isa lang po ang nisip ko, yung may utang sa asawa ni BP Sara, di ba? Yung may utang si Mr. Chair, Mrs. Chair pala. Hindi, anong Mrs.? Walang Mrs. dyan. Si Luestro, si chairwoman, no, ng Committee on Injustice na si Luestro.
Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan mga karabyo natin sa pagdawit po ni Madriaga dito kay former Ombudsman Martires? Just comment down below mga kababayan. At ito, bago po natin i-play yung video mga kababayan, nako eto nagte-trending ngayon mga karabyo natin, nagte-trending po ito ngayon. Oh, yan si Torre. Ha? O kasi sabi po dito sa ang balita ngayon na Mrs. ni Torre trending matapos sagutin ang netizen na nagsabing ginamit lang ang kanyang mister o ginamit lang daw ang kanyang mister mga kababayan. Ayon po yan kaya Patricia Jane Torre, yung asawa po no ni former PNP Chief Torre. Oh. Ito po yung sa at least paldo. Hahaha. Oh, yan at least paldo. Hahaha. Kaya naman pala kahit nakakahiya na gawin basta pumaldo lang, diba? Ilang maleta kaya ang napunta kay Torre mga kababayan, no? Sabi kasi ng misis niya, at least paldo kahit ginamit lang si Torre mga kababayan, at least paldo naman. Ray ko po. Dito nagpapakita talaga kayo na talagang pera-pera lang Pera-pera lang ang habol ninyo. Di ba? Samantala, eto sumabog naman po sa galit ang ating mga kababayan. Sabi naman po dito ni Jigger, paldo talaga. So meaning to say, maleta is the key. Ayan, maleta is the key. Sabi ni Eric, paldo now, iyak later yan. Pagdating ng 2028, iyak talaga yan. Sabi naman po ni Julia, sabi po ni Julia mga kaubayan, quote from the horse's mouth, ayan Tapos na yun ang yun ang pinapalamon sa mga anak. Nice. Sabi nga, bigla ko lang naalala si John B. Cremulya, di ba? Sabi, sinabihan daw siya ni President Bongbong Marcos Jr. na ang hindi marangal ang na ipinapakain yung galing sa nakaw, di ba? Parang ganun yung context. No? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Gusto ko lang pong i-share yan mga karabyo natin kasi di ba ganun pala ang nangyari. Paldo pala dito si Torre mga kababayan. So ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto mga karabyo natin. Pasadahan na po natin yung video. Pasok! Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilit ninyong pabagsakin si Vice President Sara Duterte ay sa bandang huli mananalo at mananalo pa rin ang Vice Presidente. Ito ang naging insersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos nga ang ginawang pagdinig ng Kongreso patungkol sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging paglabas ni Madriaga kanina sa nasabing hearing ay maiyak-iyak itong sinabi na hindi daw di umano siya napilitan na tumistigo laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ito binili ng marami sa ating mga kababayan at banat pa nila ay halatang halata daw di umano na talagang may sinusunod na script si Madriaga at ang mas nakakagulat pa daw di umano dito ay halatang halata daw di umano na ang sundalong kanin ang gumawa na nasabing script. Kaya naman sundalo marami sa ating mga kababayan gawin na ninyo ang lahat ng paniniwala sa Vice Presidente dahil sa bandang huli, mananalo pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick mo rin ang notification bell para mas naging ka paglalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, hindi ako napilitan, Madriaga, pinanindigan ang kanyang mga kwento sa gitna ng lumalakas sa pagdududa at pagkasalungat na pahayag sa impeachment proceedings sa laban kay Vice President Sara Duterte. Maring ginit na Ramil Madriaga na voluntaryo ang kanyang pagtistigo at walang anumang kapalit ang kanyang affidavit. Sa harap ng House Justice Committee ay nanindigan siya na hindi daw di umano siya napilitan at hindi daw di umano siya humingi ng kahit anong kapalit sa kanya naging salaysay. Nagbigay ng reaksyon si former COA Comelec Commissioner Tony Rowena Guanzon kasunod ng pagdinig ng House Justice Committee kung saan ay nagbasa ang kanyang affidavit ang testigo si Ramil Madriaga kaugnay ng impeachment case sa laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang social media post ay tila kunesyon ni Guanzon ang paraan ng presentasyon ng testimonya na parabang hindi ito kusang salaysay kung may sinusunod na script. Ayon kay Guanzon, ay parang ang sundalong kanin daw di umano ang gumawa na nasabing script.
So yan mga kababayan, naniniwala ba kayo na may script itong si Madriaga mga kababayan? No? Sumusunod lang sa script nitong si Trillanes. Aba, matindi yan mga kababayan. At dagdag pa niya ay sobrang pangit daw di mo ng pagkagawa. Bagamat walang direktang pinangalanan ang at kanin ay madalas ignay ng ilang netizen na patutsyada kay dating Senador Antonio Trillanes na pinauso noon ni former Senator Richard Gordon noong 2016. Sa naging official statement Madriaga ay patungkol sa painting ay agad-agad naman ito pinasinungalingan ng original artist ng nasabing painting. At ayon pa sa kanya ay hindi daw siya taga Laguna dahil siya daw ay taga Davao at siya daw ang nagregalo sa nasabing painting kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Original artist pinasinungalingan si Madriaga. Lalong uminit ang usapin sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos direktang kontrahin ng artist sa Tanya Rizano Lee ang naging pahayag ng testigong si Ramil Madriaga kaugnay ng pinagmulan ng isang painting. Claim ni Madriaga sa kanyang testimonya ay ginit ni Madriaga na ang painting na ibinigay kay Vice President Sara ay mula umano sa kanyang scholar sa Laguna. Ani ni Madriaga, nirigalo po ako sa kanya Vice President ng isang painting. Grabe no mga kababayan, may scholar pala itong si Madriaga. Di ba criminal po ito mga kababayan? Di ba convicted criminal? Ano to kidnapper po, no mga kababayan. No? Tapos may, para palang Robin Hood ito mga kababayan. Di ba? Gumagawa ng kasamaan tapos tumutulong. Ano yun? Robin Hood ka ba? Ginawa ko ng isang scholar ko sa Laguna. Pinagawa ko ang painting na yan tapos kinuha ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Direktang pagpapasinungaling ng artist. Ngunit agad itong pinaburaanan ni Tanya Rizano Lee na siyang original na artist ng naturang artwork. Ayon sa kanya, I gifted this painting to Vice President Sara when she was mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. Mariing diin niyang nilinaw ang mga detalyeng taliwas sa kwento ng Madriaga. I am not a scholar, I am not from Laguna, I am from Davao, life is here. Lumang post, nagpapatibay sa konteksto. Kalakip sa diskusyon ng isang lumang post si Vice President Sara Duterte noong 2021 kung saan ay makikitang kasama niya ang parehong painting na kanyang inilarawan bilang gawa ng isang Davaoenyo artist. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad na samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming ngasak nila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted dalawang dahilan kung bakit umiyak si Madriaga. Una, nagpapaawa siya sa taong bayan Nako para po. masabi na totoo yung kanyang sinasabi. Pangalawa, hindi niya matanggap na Ang problema nga dyan mga kababayan, kung may naniniwala pa ba sa taong ito mga karabin natin? Mukhang wala na yatang parang si ano lang ito, parang si Trillanes lang po ito mga kababayan, di ba? Nung una, parang parang ang sigasig pa, parang ang tao may tiwala pa. Pero pag nung kalaunan na mga kababayan, wala na pong naniwala kasi puro kasinungalingan ang mga pinagsasasabi. Tulad ngayon mga kababayan, umpisa pa lang kasinungalingan na po ang pinapahayag ng taong ito. Nako po. nagkasala na naman siya sa mata ng Diyos dahil maaring hindi totoo yung kanyang mga sinasabi. Yan na ang sinasabi ko, hindi ka iiyak kung alam mong tama at totoo ang lahat ng sinasabi mo. Dahil manindigan ka sa katotohanan, ang mahirap iiyak ko kung nasa danger or family mo at buhay mong nakasalalay kaya pilit kang titestigo. Grabe ang pagsinungaling niya, di ba? Sino kaya ang sumulat ng nagbinabasa niya? May paiyak-iyak pa kuno. Paniniwalaan nila ang salaysay ng isang kidnapper. Pero ang salaysay ni Zaldico, puro So yan mga kababayan, kidnapper. Opo, kidnapper po mga kababayan at hinatulan na po yan ng korte. Convicted na po yan mga kababayan. So ano pa? Dapat pa ba natin paniwalaan to? Sabi nga ni, correct me if I'm wrong, kung si Congressman Rufus ba yung nagsalita nito na, or kung si Congressman Risi ba, yung nagsalita nito na hindi, no?
Hindi na dapat pagkatiwalaan pa itong si Madriaga mga kaubayan sa kanyang mga salaysay sapagkat ito po ay convicted criminal mga karabinated. No? So, ang tanong nga dito kung naniniwala ka pa ba sa mga sasabihin pa ni Madriaga gayong sa umpisa pa lang ay nagsisinungaling na. Diba? Do kasinungalingan. Naiisip ko lang siguro tinuturuan siyang umiiyak nung nagpa-practice pa lang siya na magdrama para nga naman effective kaso nag-take to siya. Bakit siya nag-emotional? Siya yun. Mahirap yan mga kaubayan, mahirap po yan. Ang pag-iyak, hindi po basta-basta yan. Mahirap po talaga ang umiyak mga kaubayan. No, syempre lalo na kung hindi ka sanay, hindi ka artista. Pero parang si Madriaga, parang artista naman no, mga kaubayan. Parang sanay na sanay siya sa pag-iyak mga karbi natin, no? Nag-akusa o baka naman may pumipilit sa kanya na pag di siya tumistigos siya malalagot pati pamilya niya kasi hindi totoo mga sinasabi niya. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. Sabi lang niya dito, breaking via Sunstar Davao. Attorney Mans Carpio files petition against Subpuena for BP Sara's tax records. The House Committee on Justice has reportedly received a copy of the petition filed by Attorney Manasseh Mans Carpio, spouse of Vice President Sara Duterte, asking the Quezon City Regional Trial Court for the issuance of a 72-hour or 20-day temporary restraining order against the submission of their income tax returns. This follows the panel's subpoena towards the Bureau of Internal Revenue in producing Carpio and Duterte's tax record starting 2007 to 2025 in relation to the impeachment complaint against the Vice President. Ito. So grabe mga kaubayan, no, lahat talaga gagawin nila mga karib natin para lang talaga makakuha, maka-fishing sila ng mga ebidensya, no, para makapangisda ng mga ebidensya kay VP Sara. Pero which is not, hindi dapat kasi ang sinasabi po, wala po sa mandato, no, ng House of Representatives, especially dyan po sa sa mga impeachment, no, ang magsubpina mga kaubayan ng mga tao, di ba? Pero sila ginagawa po nila. So meaning they are already violated the law, mga kaubayan. Pero bakit continuous pa rin sila mga kaubayan na nakakagawa nito? Diba? Bakit parang napaka-confident po nila na gawin ang mga ganitong bagay? Diba? O maybe, eto naisip ko lang mga kaubayan, baka mayroon pong nasa likod nila na malaking tao, no? Na talagang, kumbaga, matibay na pader. Ang kanilang sinasandalan ngayon. Pero maging ganun pa man mga kaubayan, no? Dapat pa rin sumunod po sa batas. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.